Isang bata po ang nananalangin isang gabi sa kanyang higaan. Sabi niya, Lord, gusto ko po ng bagong bike. Tapos, nag-pause po siya. Huminto siya saglit. Tapos, nilakasan niya yung boses niya. Sabi niya, Lord, gusto ko ng bike. Gusto ko ng bagong bike. Nag-pause po siya ulit ng mga 5 segundo. Tapos, nilakasan niya pa yung boses niya. Lord, gusto ko ng bagong bisikleta. Sumagot po yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, anak, hindi pini ang Diyos. Sabi ng bata, opo mami, pero si Lola po din sabi niya. Nagpe-pray pala siya doon sa lola niya para marinig ng lola niya na gusto niya ng bagong bike. Nagkataon, mahina yung pandinig ng lola niya, kaya nilalakasan niya yung boses niya. Magandang umaga po sa ating lahat at nagako po tayo sa salita ng Panginoon sa umaga po na ito. At gusto ko po kasi sigundahan yung napakayaman na mensahe ng Panginoon na binahagi sa atin ni Pastor Fritz nung nakaraan pong linggo tungkol sa kung gaano katapat ang Diyos sa mga nananalangin sa Kanya. Minsan nakakatawa po yung kwento tungkol dun sa bata kanina na nananalangin sa lola niya. Pero minsan, ganun po tayo manalangin. We pray, but deep down, we think that God might need help hearing or answering. Siguro hindi narinig ng Diyos yung panalangin ko, kaya lalakasan ko. Mas lalo ko pong lalakasan yung aking panalangin. And when the answer comes, kapag tumugon ng Panginoon sa panalangin po natin, ay kung ano yung tugon natin sa Kanya, it talks much of how we really trust the Lord or how mature we are as a Christian. Ang title po ng mensahe po natin sa umaga po na ito ay, Lord, teach us how to respond. Panginoon, tulungan mo po akong tumugon. Ang ating pong verse ay matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sabi niya po sa verse 16, rejoice always. Verse 17, pray continually. Verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay na mga salita. Gusto ko pong magsimula sa isang tanong. Nasubukan na daw po ba natin manalangin ng sobrang lala? Manalangin ng sobrang hard? We even cry. Pag nananalangin tayo sa gabi, we are even crying at night. Minsan yung iba nag-aayuno, nagpa-fasting, hindi kumakain para ipakita nila kung gaano sila ka-committed din sa prayer nila. Bumubulusok yung laman ng puso nila, or bumubulusok yung laman ng puso mo pag nananalangin ka. At hindi tinugon ng Diyos yung panalangin mo sa paraang nais mo. Hindi tinugon ng kahit ganun na kabigat yung panalangin mo, ganun na kadalas yung panalangin mo sa Panginoon. At even nag-fasting ka pa para doon sa prayer mo na yun, hindi ko alam kung may mga ganun po kayong experience. Pero nung dumating yung tugon ng Diyos doon sa panalangin mo ay hindi yun yung ine-expect mo. Hindi yun yung ine-expect mo. For some, the Lord says yes, dahil alam po natin na ang Panginoon ay tumutugon. Mga bata pa lang tayo sa Sunday School, yun na yung tinuro sa atin na ang Panginoon ay tumutugon yan sa panalangin mo sa tatlong paraan. Una, yes. For some, tinugon yung panalangin nila, praise the Lord. For some, ang tugon ng panalangin, ang tugon ng Diyos sa panalangin mo ay wait. Wait lang, maghintay ka. At for some, ang tugon sa panalangin natin ay no. Hindi po ba? For some, ang tugon sa panalangin natin ay no. Pero, ang tanong po dito na gusto kong sagutin po natin sa umaga po na ito ay, how did you respond? Paano ka tumugon dun sa tugon ng Diyos sa panalangin mo? Nung tumugon ang Diyos ng oo, anong naging response mo?
Nung tumugon ang Diyos ng wait, ano ang naging tugon mo? At nung tumugon ang Diyos ng no, ano ang naging tugon mo? Here's what I want you to take home today. That your response to God's prayer, your response to God's answer reveals the maturity of your faith. Kung paano daw po tayong tumugon sa mga panalangin natin. Kung paano daw po tayong tumugon sa sagot ng Diyos sa panalangin natin, ay nagpapakita daw po na kung gaano tayo kamature bilang isang Kristiyano. Now, we look at 3 ways God answers prayers and how we are Christians should respond biblically and faithfully. Tingnan po natin ano. Dahil tatlo lang po ito, pag tumugon ang Diyos ng oo, anong tugon mo? Pag tumugon ang Diyos ng wait o maghintay, ano ang tugon mo? At kung tumugon ang Diyos ng no sa panalangin mo, ano ang tugon mo? Una, mga kapatid, when God says yes dun sa panalangin mo, respond with gratitude. Sabi niya po sa Psalms chapter 116 verse 12 to 13, what shall I render to the Lord for all His benefits to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. When God says yes, we naturally feel joy. Di po ba? Iba yung kagalakan na meron sa puso mo kapag dumating yung pinapanalangin mo. Halimbawa, pinanalangin mo na umani ka ng 200 na ang tawag dito, sako ng sibuyas, pabuliti ng sibuyas, tapos ang tugon ng Diyos ay umani ka ng 215, di po ba? Yung joy sa puso mo, hindi mo ma-contain, di po ba? Yung testimonya ng puso mo, hindi mo maitago. That you tend to share the goodness of the Lord, that you tend to praise the Lord, that you tend to even give to the church. Kasi pinagpala ka ng Diyos. Nagpapasalamat ka sa Diyos, nagpatotoo ka sa mga kasamahan mo sa simbahan. Because God said yes, dahil oo ang tugon ng Diyos sa panalangin mo. Kapag nagkasakit ka at gumaling ka, na feeling mo, ikamamatay mo na yung sakit mo na yun, pero pinagaling ka ng Diyos, ang tugon ng Panginoon sa panalangin mo ay yes, dahil gumaling ka, you praise the Lord. You go to the church with thankfulness, with gratitude. Hindi po ba? You even, sige pastor, pumunta po kayo sa bahay, nagtutugpuas ako ng sopas kasi gumaling yung anak ko. Dahil gumaling po ako sa sakit ko. That's how you respond with gratitude. Na may pusong mapagpasalamat kapag ang tugon daw po ng Panginoon sa mga panalangin natin ay yes. I remember a young man, may isa po akong estudyante, na nanalangin, sabi niya sa kanya po panalangin ay, Lord, bigyan po ako ng magandang trabaho after graduation. This is a Christian. Estudyante ko po ito, isang Christian. Sabi niya, nanalangin po ako na magkaroon ako ng magandang trabaho after graduation para matulungan niya yung mga kapatid niyang nag-aaral pa. At hindi po naghintay ng matagal itong estudyante na ito at siya po ay nakakuha ng magandang trabaho. Dahil siya ay Kristiyano, sabi niya, tinugon ng Panginoon yung panalangin ko, sir, sabi niya sa akin. When God finally opened the door, he celebrated with his friends, he celebrated with his family, he celebrated with his church. Dahil tumugon ng oo ang Diyos dun sa panalangin niya na isang magandang trabaho. Isa po siya computer programmer niya. But over time, the very job that was an answer to the prayer of this young man took over his Sundays. Kinuha po yung araw ng linggo para sa kanya. Yung araw ng linggo niya. Ang naging araw ng pasok po niya ay Wednesday hanggang linggo. Ang kanya pong day off ay Lunes at Martes. Kinuha po nung trabaho niya, kinain ng trabaho niya yung araw ng linggo na dapat ay araw para sa Diyos. Then, he stopped going to church. Hindi na po siya nag-church hanggang sa eventually, nung una, nag-church pa siya. Kaso nung nakinuha na po nung trabaho niya, yung araw ng linggo, hindi na siya nakakapunta ng simbahan. At sabi niya, busy po ako.
trabaho po muna. Isn't that how many of us respond? We cry out in need, but when God gives, we tend to forget the giver. Tingnan po natin kung paano tinugod ng Panginoon yung panalangin niya. At kung paano niya tinugod yung panalangin, paano siya tumugon dun sa tugod ng Diyos sa panalangin. Nanalangin siya, Kristiyano itong batang ito, nanalangin siya ng sana magkakaroon siya ng magandang trabaho. Pinagkalooban siya ng Diyos ng magandang trabaho, computer programmer na ako at napakalaki po ng sweldo po niya. Kaya lang, that job that he prayed for took over his Sundays. That noong mga panahon po na yun ay nanggaling na sa akin mismo sa kanyang mga bibig. Dahil ako po mismo, kinamusta ko itong batang ito. Sabi ko, kamusta ka na? Nag-church ka pa ba? Sabi niya, busy po ako. Trabaho po muna. Ganoon daw po ba dapat mag-respond ang isang Kristiyano kapag tinugon ng Diyos ng oo ang panalangin natin? Gusto ko din pong tingnan po natin, ito po rin like scenario po ito, pero tingnan po natin yung kwento sa Biblia nung 10 leper doon sa Luke chapter 17 verse 11 to 19. Meron pong 10 leper. Ano po ba sa Tagalog yung leper? Ketomi. May keto, may sakit sa balat. 10 leper yung lumapit sa Panginoong Jesus. Doon sa Luke chapter 11. Luke chapter 17. May 10 ketomi na lumapit sa Panginoon at nanalangin sila sa Panginoon. Sa Panginoon sasabi niya, Lord Jesus, please heal us. Pagalingin mo po kaming 10. Nung pinagaling ng Panginoong Diyos, nawala na yung sakit nila sa balat, nung pinagaling sila ng Diyos, ilan po ang bumalik para magpasalamat? Isa. Yung siyang nagliwaliw na. Is that how you respond when God said yes sa panalangin mo? Ganun ka ba tumugon? Ang isang Kristiyano ba, ganun ba sila, ganun daw po ba dapat tayo tumugon sa mga panalangin natin kapag sumagot ng oo ang Diyos? We tend to, ano po yung sabi niya dito? We cry out in need, but when God gives, we tend to forget the giver. When God said yes, don't just enjoy the blessings, honor the blesser. Kapag umuo ang Diyos sa panalangin mo, hindi lang daw po dapat tayo i-enjoy yung panalangin natin. Yung estudyante kanina na sumusweldo na ng malaki ngayon, enjoy na lang yung ginawa po niya. Enjoy na lang yung ginawa niya. He forgot to honor the blesser. Hindi naman po ako judgmental. Example lang naman po yung kung paano tayo tumugon sa mga tugod ng Diyos. Don't just enjoy the blessing, we should honor the blesser. Now, sabi niya po dito, when God said yes to our prayers, our response should be gratitude, mapagpasalamat na puso. Paano tayo magpapasalamat ng puso? Yung isa ko pong kaibigan ng Christian din, ang ginagawa po niya, sinusulat po niya yung kanyang mga answered prayers sa isang journal. Ang tawag niya po doon ay Journal of Gratitude, isang maliit na notebook. At kahit nakasulat po doon na even yung maliliit na sagot sa mga panalangin niya, na sana may dumating ng jeep para hindi siya malate. Nakasulat po yun. Ganun po ka-detalyado itong kaibigan ko po na ito. Na kahit kahit yung maliit na bagay na pagdating ng jeep sa oras para hindi siya malate, na sana hindi traffic para hindi siya malate, ay nakasulat po sa kanya po notebook. At at the end of the day, pinagpapasalamat niya isa-isa yung mga tugod ng Diyos sa mga panalangin na yun. And when God said yes, doon sa panalangin daw po natin, we should testify to others. I-share daw po natin sa iba kung paano or kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay. Napakaganda po practice yun sa atin na sinishare natin doon sa iba na yung kung paano tinugod ng Panginoon yung panalangin mo, kung paano kang gumaling sa sakit, kung paano kang diniliver ng Diyos sa tiyak na kapahamakan, kung paano kang pinrovide ng Panginoon ng pambayad mo ng ganito. Hindi po ba? I-share po natin sa iba dahil maaaring yung iba, yun yung hinihintay nila para ma-encourage din sila. When God said yes, respond with
gratitude. Kapag umuo ang Diyos sa panalangin mo, tumugod ka ng pasasalamat. Now, sino po kaya dito sa atin ang nakareceive ng yes this past few days, this past few weeks? Sino po kaya sa atin ang inuuhan ng Diyos this past few weeks, this past few days sa mga maliliit o malalaking panalangin na meron tayo? The question is, did you thank the Lord? Did you truly thank Him? Or naging busy ka na ba sa pag-enjoy dun sa tugon ng Diyos sa panalangin? Hindi ko po alam ang sagot, kayo lang po ang nakakaalam. Pangalawa, when God said wait, kapag ang Diyos ay tumugon ng wait o maghintay, ano ang dapat na tugon ng isang Kristiyano? Ang tugon dapat ng isang Kristiyano ay patience o pasensya. When God said wait, respond with patience. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. But they who wait for the Lord shall renew their strength. I believe lahat po tayo dito, ang pinakaayaw natin sa lahat ay ang maghintay. Tama po? Lalo na kapag may pupuntahan, lalo na kapag may lakad, tapos nakagayak na tayong lahat, naghihintay tayo sa isang kasama natin. Sasabihin ng isang kasama natin, sasabihin natin, asan ka na ba? Sasabihin niya, OTW. Yung palang OTW na ay on the water. Maliligo pa lang pala siya. Di po ba? Isa sa pinakaayaw ng lahat-lahat, lalo na ng mga Pilipino, ay ang maghintay. Di po ba? Because waiting is hard. Lalo na kapag walang kasiguraduhan yung bagay na hinihintay po natin. Because also waiting is hard dahil it is a fact that we live in an instant world. Di po ba? Lalo na ngayon na sinakop na po tayo ng technology na instant na lang lahat ng bagay, umikli po ang pasensya ng tao. Instant coffee, instant noodles, di po ba? Instant messaging, mga chat na lang po ngayon, but God doesn't work out in our, but God doesn't work on our timetable. Bakit daw po? Ang delay daw po ng Diyos ay lugar sa ating paglago. Ulitin ko po, yung delay ng Diyos ay lugar para sa ating pong paglago. Isang kwento po ulit, isang pong couple, kakilala ko po ulit ito. Marami po akong kwento, marami po akong chismis ngayong umaga. Isa pong couple, mag-asawa, mga kaibigan ko din po ito, ang naghihintay ng anak. They waited for almost, kung daw magkakamali, parang 7 years. Sa kanila pong paghihintay, kasi 7 years na silang kasal, wala pa po silang anak. They experienced pain, they experienced doubt, they even experienced questioning the Lord. Tinatanong nila, Lord, darating pa ba? Magkakaanak pa ba kami? But during that season of waiting, ito pong dalawang mag-asawa na ito, they became more involved in the ministry. Ayan. Nagme-mentor po sila ng mga kabataan sa church po nila. Nagme-mentor din sila ng ibang younger couple dun sa church po nila. And when God finally gave them the baby, it's a boy. When God finally gave them this son, they realized that the Lord was building their character all along. Kaya pala sila pinaghintay ng ganun katagal dahil binild ng Panginoon sa kanila pong buhay yung character ng katyagaan. Dahil sabi nila sa kanilang testimony, ubod ng kulit ng anak po nila. Ubod ng kulit ng anak po nila. Pero pinagpapasalamat pa din po nila sa Panginoon yun that after 7 years, 8 years na po nilang kasal kung dumating yung kanila pong anak na lalaki. At kaya daw pala sila pinaghintay ng gano'n katagal dahil binubuo ng Diyos yung character ng kanilang mga buhay. Sa Biblia, gano'n din po, kung gaano katagal, umaalala niyo po yung kwento ni Abraham at ni Sarah. Pinangako ng Panginoon ang anak na lalaki kay Abraham. Pero 25 years po bago pinanganak si Isaac at matanda na po si Abraham, baog pa si Sarah. Di po ba? At even nagkaroon na ng kasalanan na karoon na ng Hagar at ng kwento ng
Ishmael, natisod na sila, but God's promise was fulfilled in God's perfect time. Kapag sumagot ang Diyos ng wait lang, ang tugon daw po dapat natin bilang mga Kristiyano ay maghintay na may patience o katiyagaan. While waiting, binibuild ng Panginoon daw po yung ating trust o yung ating tiwala sa Kanya. While waiting, binibuild ng Panginoon yung pagtitiwala natin sa Kanya at pagtitiwala natin doon sa timing ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na God's timing is perfect? Amen. Even ngayon, naririnig niyo po itong mensahe ng Diyos na ito dahil ito ay timing, dahil ito po ay kalooban ng Diyos. Dahil marahil ilan po sa atin yung nakakalimot kung paano tumugon kapag tinugon ng Diyos ng oo, ng wait, at ng no yung panalangin natin. Now, while waiting, God is teaching us to trust His timing. And while waiting, sabi niya po dito, we should stay faithful in prayer. We should stay faithful in service. Remember, delay is not denial. Hindi ko sinabing wait ay hindi na dadating. Dahil sinabi ng Diyos na wait, delay, that is a delay, delay is not actually a denial. Question, are you waiting on God for something today? Naghihintay po, meron po ba tayong panalangin na ang sagot ng Panginoon ay wait? Maybe it's healing, maybe it's provision, maybe it's for restoration. And the next big question is, what is He teaching in you in the waiting? Ano ang tinuturo ng Diyos sa iyo ngayong naghihintay ka? Katulad po ng mag-asawa kanina na naghintay ng 8 years bago sila nagkaroon ng anak. Katulad ni Abraham at ni Sarah na naghintay ng matagal na panahon. Ano yung tinuturo ng Diyos sa karakter mo ngayon? Sabi niya po, when God says wait, kapag tumugon ang Diyos na maghintay, tumugon ka naman ng katsagaan. Tumugon naman daw po tayo ng katsagaan. Pangatlo, hindi po tayo magtatagal. Pangatlo, when God says no, di po ba? Yes, wait, no. When God says no, respond with trust. Tumugon daw po tayo ng pagtitiwala. Sabi niya po, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8, my grace is sufficient for you. This is sweet. Ang sweet po ng pangako ng Panginoon na ito. Pakinggan po natin. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. My grace is sufficient for you. God's no often hurts the most. Kasi kapag ang Panginoon na nagsabi ng no, dead end na. Hindi po ba? Si Lord na yun eh. Si Lord na nagsabi sa iyo ng no, then, okay Lord, wala na akong magagawa. Si Lord na yung nag-no. Wala na tayong magagawa. And, ang sakit sa pakiramdam, alam ko po na lahat tayo ay hinindihan na din ng Diyos. In single ways or in multiple ways, hindi ko po alam kung ano po yung testimonya ng mga buhay po ninyo, pero alam ko po na minsan na din sa buhay natin ay hinindihan tayo ng Diyos at ang sakit sa pakiramdam. We feel rejected, we feel forgotten, but isa pong realization yung na-realize ko, God's no is never without a purpose. God's no is never without a purpose. It is either a protection, it is either a redirection. May kwento po ulit ako, isa akong estudyante ko po. Yung Christian din po ito, marami po kami mga estudyante Kristiyano. Isa pong estudyante ko po, isang Kristiyanong estudyante ko po yung alam ko po yung pinagdadaanan, sabi niya sa akin, meron po kasi kami, focal person po kasi ako sa amin, sa department namin na internationalization program. So, mga exchange students na parating galing Indonesia, Malaysia, ako ang tumatanggap. Kami din po yung nag-aasikaso ng mga pinapadala namin estudyante sa Cambodia, sa Singapore, sa Malaysia, at sa saan sa panig ng Asia. Kami din po yung nag-aasikaso. Sabi niya, sir, gusto ko din po na mag-exchange student. Sige ka po, asikasohin natin, ayusin natin. No? Ganito yung mga requirements, ito yung mga kailangan mo. Excelling talaga itong
itong bata na ito. Actually, Dean's Lister po siya. At running for Latin Honor po siya ngayong paparating ng graduation. Kaya lang, at pinag-pray niya na ma-approve yung kanya pong application dun sa exchange student. Kasi may kasama po itong scholarship. That student prayed for scholarship abroad. Pero nung na-deny po siya, he was heartbroken. And because he was rejected. Na-heartbroken po siya. Umiyak po siya sa harap ko. Nung diniliver ko yung masamang balita, sabi ko, pasensya ka na, hindi ka na pasok dun sa student exchange program natin. Pero try ulit natin sa susunod na semester. Umiyak siya. Umiyak po itong bata po na ito. But little did we know that that's no dun sa application po ng estudyante po na ito. Kasi dahil na-deny na siya, nag-stay na siya dito sa Pilipinas because 1 month after, her father was diagnosed with cancer. Staying in the Philippines allowed him to take care of his sick father. And led him to, sige, kasi yung syempre hindi naman tayo como scholar ka, hindi ka gagastos ng plane ticket mo at ng mga pabili mo ng gamit papunta dun sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, sir, na-diagnose po si daddy ng cancer. At yun pong pera na pabibili ko dapat ng ticket. Kasi yung scholarship po, aayusin pa lang namin pag nandun na siya at yung allowance niya medyo delay. Sabi niya, na-diagnose po si daddy ng cancer. At yun pong pinambili po, yun po dapat perang gagamitin ko na pambili ng ticket. At pang-allowance ko for the first month ay pinuhunan ko po para magbenta ng Graham bar. Alam niyo po yung Graham bar, yung trending ngayon na binibili ng mga estudyante. She started a local business that blessed this community. Tapos yung mga Graham bar po na yun, may Bible verse, ganyan. At araw-araw po kami bumibili, kaya po diabetic na po ako ngayon. Joke ako. And God's no became a greater yes in this, guys. Sabi ko sa kanya, kaya pala hindi ka na-approve. Kasi yung daddy niya po ngayon naman, praise the Lord, is recovering through chemotherapy. Sabi niya, oo nga po. At buti na lang din po, yun po pala yung reason. Yun po yung sabi niya. Nakita po ninyo, nung nag-know ang Panginoon doon sa panalangin nitong bata po ito, it's really not a no, but a yes in disguise, and a yes with the true purpose. With the true purpose. Ngayon po may application ulit kami, dahil magpapasakan na naman. Sabi ko sa kanya, internship na po siya. Ilakad ba natin? Gusto mo bang mag-OJT sa Gusto mo bang mag-OJT sa Singapore po kasi yung partner namin ngayon. Tapos sabi niya, tingnan ko po yung sitwasyon ng daddy ko. Sabi niya po sa akin. Even Jesus, in Matthew chapter 26 verse 39, even Jesus experienced a no from God the Father. Alam niyo po, nung ang Panginoong Jesus ay mapapako sa krus, siyempre, dumanas na siya ng sobrang daming paghihirap. Sabi niya, Lord, tanggalin mo po itong kopa na ito sa akin dahil sobrang nahihirapan na po ako. Pero tinanggal ba ng Diyos, ng God the Father, yung kopa na yun sa kanya? Hindi, because that was all part of the plan. God's no to Jesus led to the salvation of the world. Kung tinanggal ng Diyos Ama yung kopa na yun, hindi tayo maliligtas. God's no led to the salvation of the world. Question, when God says no, do we trust the Lord? O nagtatampo tayo dun sa mga hinindik ng Diyos sa atin? Nagtatampo daw po ba tayo? Ikaw ba isang Kristiyanong matampuhin? Ikaw ba isang Kristiyanong matampuhin? When God says no, trust His wisdom over your understanding. Di po ba? Ang wisdom po ng Diyos ay higit sa wisdom ng tao. And when God says no, tinuturuan po tayo ngayon na maniwala na mayroong mas magandang bagay na mangyayari. And when God says no, we surrender to the Lord. We say, not my will, but yours be done. Alala ko po yung kwento ni Tita Fancy
Pataksil, yung ating pong women president ng distrito, si Tita Mitzi doon pong kasalukuyang nung na-stroke po si Tito Rodel, at nasa ICU po si Tito Rodel ng Good Samaritan, nananalangin daw po si Tita Mitzi. Siyempre, umaasa siya na gagaling yung asawa niya. Alam niyo po kung gaano kasweet itong dalawang mag-asawa na ito, hindi po ba? Nananalangin at naniniwala si Tita Mitzi na gagaling itong si Tito Rodel kahit dahil sa utak po pumutok yung yung ugat nung na-stroke po si Tito Rodel. At malala na po talaga yung sitwasyon. At sabi niya po nung libing ni Tito Rodel ay ayaw niya daw po magpapasok ng pastor sa ICU. Kasi baka daw po manalangin itong mga pastor na ito na diabetes. Alam na daw po ni Tita Mitzi na ang will ng Panginoon ng mga panahon na yun ay umuwi ang Tito Rodel sa langit, ang mamatay na si Tito Rodel, ang mawala na si Tito Rodel kasi yun tinapat na din po sila ng doktor. Pero ayaw i-accept ni Tita Mitzi yung sagot ng panalangin na ito para sa kanya. Gano'n pa naman kasi kahirap yun, hindi po ba? Pero dahil po nagtiwala na siya sa Panginoon, sige, tinanggap niya yung sagot ng Panginoon sa panalangin niya ngayon. Dahil ang sagot ng panalangin niya ay no. Hindi po ba? Napakarami po ng mga patotoo natin na maririnig tungkol sa kung paano sila nireject ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pero ano daw po yung binibuild na character sa atin ng panalangin na ito? It is a deeper faith. Ibang klase po yung pananampalataya na maibubunga ng panalangin na sinagot ng Diyos ng hindi at ikaw ay lalong nagtiwala sa Diyos. Question, kapag ba nag-know ang Panginoon sa iyo, do you still worship Jesus? Do you still worship God? Sinasamba mo pa rin ba ang Diyos o nagtatampo ka? Hindi mo na ako magsisimba. Hindi naman sinagot ni Lord yung panalangin ko eh. Hindi mo na ako makikipellowship kasi nag-know naman ang Panginoon din sa akin, di mag-know din ako sa Kanya. Hindi po ba? Kasi ngayon po, uso ang reciprocation eh. Hindi po ba? Gagawin ko lang yan sa'yo kapag ginawa mo yan sa akin. Hindi po ba? Ganun din po ba tayo sa Diyos? Mag-know din ako sa'yo kasi nag-know ka din sa panalangin ko eh. Yun din ba yung attitude mo? Kapag nag-know ang Panginoon sa panalangin mo. Once again, when God says no, respond with trust. Sabi niya nga po sa kanyang pangako, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ano ngayon yung matututunan natin dito? Sa sobrang haba ng sinabi ko po kanina, the ultimate response of a Christian, whether ang sagot ng Diyos sa panalangin mo ay oo, maghintay o hindi, ano ang ultimate response ng Kristiyano? Dito natin makikita yung maturity natin bilang mga Kristiyano. Our ultimate response is, you should continue in prayer. Sabi niya po sa Lucas chapter 18 verse 1, they ought always to pray and not lose heart. They ought always to pray and not lose heart. My dear friends, whatever is God's answer, ano man po ang tugon ng Diyos sa panalangin natin, yes man yan, wait man yan, or no man yan, the mature Christian response is to keep praying. Kung mature kang Kristiyano, magpapatuloy ka pa rin sa pananalangin. Kahit nag-wait, kahit nag-no, kahit nag-yes ang Panginoon sa panalangin mo, ang isang mature na Kristiyano ay mananalangin at mananalangin pa rin. Nananalangin pa po ba tayo? Guilty tayo minsan, pagod na tayo sa gabi. Ang dami natin ginawa maghapon. Di po ba? Gutom na tayo, hindi na natin makuha mag-pray. Guilty tayo dito po lahat. And actually, one realization when I was writing this word of God, that actually, prayer is not a vending machine. Yung inuhulugan ng 5 piso, tapos bibigyan ka ng kape, prayer doesn't work that way. Prayer is not a vending machine where we insert our request and get the result. It doesn't work that way. Prayer is a relationship. Now, as we reflect, what is God's greatest gift in prayer? Isn't answer, but Himself. Now, are you more interested in God's hand than God's heart? Kasi po, pag God's hand,
We tend to focus on the things that we will receive. We tend to focus on the pagpapala. We tend to focus on the yeses of the Lord sa mga panalangin po natin. Yun po yung God's hand. God's heart. Saan daw po ba tayo nakafocus? Sa kamay ng Diyos o sa puso ng Diyos? Now, your response matters. Kung paano tayo tumutugon sa panalangin natin, kung paano tayo tumutugon sa mga sagot ng Diyos sa mga panalangin po natin, nagmamatter daw po yung mga tugon na yun. Kapag tumugon ka ng gratitude, kapag nag-yes, kapag nagpasalamat ka, kapag nag-yes ang Panginoon sa iyo, kapag tumugon ka ng katsagaan, kapag nag-wait ang Panginoon sa iyo, at kapag tumugon ka ng mas lalo pang mainit at mas malalim na pagtitiwala kapag nag-no ang Panginoon sa iyo. That is Christian maturity. Mature faith is not measured by how much we pray, but how we respond when the answer comes. Ulitin ko po, sabi niya po, ang ganda po. Mature faith is not measured by how much we pray, but on how we respond when the answer comes. Mature daw po na pananampalataya ay hindi na nakikita or hindi na susukat sa kung gaano tayo madalas manalangin kasi dapat given na yun, na prayerful ka. Pero kung paano daw po tayo tumugon kapag dumating yung sagot sa panalangin natin. Para po sa mga bagong Kristiyano nandito, hindi ko po kayo discourage na may dadating na no, na may mag-ihintayin tayo ng panalangin, ng Diyos sa mga panalangin po natin. Pero that's the reality. Ang Diyos tutugon yan ng yes, tutugon pag-ihintayin tayo niyan, hihindian tayo niyan. Pero kung paano ka tumugon sa mga sagot ng Diyos na yun, nagpapakita kung gaano kalalim ang pananampalataya mo. Whether the answer is yes, wait or no, dapat daw po tayo, ang ultimate response natin ay manalangin pa din. Thank you Lord, at tinugon ko itong panalangin na ito. Lord, turuan mo po ako na magtyaga sa paghihintay. Lord, palalimin mo yung pagtitiwala ko sa iyo dahil sa doon mo sa panalangin ko na to. That is how we continue praying. Prayer is not a transaction sa bangko. It's actually a relationship. Mature Christians understand prayer is not about changing the mind of the Lord, but aligning ours in His will. Naniniwala tayo mabuti ang Diyos. Sobra. Di po ba? Naniniwala tayo na mabuti ang Diyos. Sobra-sobra yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Pero kapag nag-no ba ang Panginoon sa panalangin mo, magtatampo ka ba sa Kanya? Yung panalangin lang po natin, ang isang key takeaway na gusto ko iugin natin sa umaga po na ito ay hindi mapagbabago ng panalangin mo ang isip ng Diyos. Kapag nag-desisyon ng Diyos, kapag ang sagot ng Diyos ay hindi, kapatid, hindi talaga. Huwag na natin ipilit. Hindi natin mapagbabago ang isip ng Diyos. Kahit gaano man kadami yung iyak mo, kahit gaano man kadami yung kagutom yung fasting mo. Pero inaalay nito yung puso natin sa kalooban ng Diyos. At doon dapat tayo nakatingin. Hindi dun sa mga no ng Panginoon, hindi dun sa mga disappointments ng puso natin, kundi dun sa kung paano inaalay o nililinya ng Diyos yung puso mo sa kalooban niya. At dapat bilang isang Kristiyano ay magpasakop ka. Maging no man ang sagot ng Diyos sa panalangin mo. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi naman yan kahit sino pong magulang, alam ko po hindi naman yan magkakaroon ng ikasasama. Katulad ng mga kwento na mga narinig natin kanina, kung paano nag-respond yung panalangin kapag yes, kapag wait, at kapag no. Ito po ay nagpapakita ng maturity natin sa ating pananampalataya. At last na po, ang maturity po ng pananampalataya natin, ang dapat natin i-goal, ang dapat natin puntahan, ang dapat na purpose natin araw-araw ay yung mag-mature yung faith natin, lumalim yung pananampalataya natin. At hindi nalalim yung pananampalataya natin kung walang magtuturo sa atin. My dear brothers and sisters, yun po mga tugon sa panalangin natin ay lesson po yan na nanggagaling sa Diyos.
Nag-yes ang Diyos, lesson, God is good. Nag-wait ang Diyos sa panalangin mo, lesson, God is good. Nag-no ang Diyos sa panalangin mo, still, lesson, God is good. That's how mature Christians should act. We should continue in prayer. We should continue in prayer. Sa oras po na ito, hindi ko po alam kung ano po yung mga panalangin na meron po tayo, kung nag-yes na ang Panginoon, kung nag-no ang Panginoon, or kung nag-wait ang Panginoon. Pero, sabi nga po ng title po natin, Lord, teach us to respond. Dapat daw po, ang response natin lagi is we should continue in prayer.